So magandang araw mga katiit. So welcome dito sa ating channel. For today's video, mayroon tayong isang area na kung saan dito ay mayroong nakalagay na mga puno. So proceed naman tayo doon sa mga puno na kung saan mayroong nakabaong treasure mga katiits. Okay? So ito yun mga katiits. Ito yung isa sa mga puno na kung saan isa sa mga paboritong lagyan ng mga Hapon ng mga kayamanan. So observe natin mabuti mga katiits kung mayroon ba kayong mga ganitong klaseng puno sa inyong area. Kasi mostly kapag ganitong klaseng puno ay itinatanim ito doon sa mga area. Halimbawa sa mga syudad, sa mga parke, mayroon tayo dito makikita. Mga ano lang yan mga katiits, mga puno na kung saan sinadya na itinanim. Pero pag makikita tayo ng ganitong klaseng puno doon sa may creek, doon sa area na kung saan doon sa may bundok talaga mga katiits ay mayroon niyang mga kahulugan mga katiits. Mayroon diyang treasure na ibinaon. Kasi dito mga katiits, pagkatapos pagbaon ng mga Hapon ng kanilang mga kayamanan ay nagtanim sila ng isang mga puno o palatandaan na kung saan kahit ilang taon yung lilipas, itong puno na ito ay dadami. Kahit mamatay yung unang tanim nila, magkakaroon ng bagong sibol at lalaki. So magsisilbi ang palatandaan na dyan sa eryang iyan, mayroon silang ibinaon na treasure. Ito yun mga titso, yung parang katawan ng niyog, tapos yung kanyang mga dahon, pero yung kanyang mga bunga ay maliliit lang mga tiits, hindi malaki. Ito yun mga tiits. Marami dito mga tiits sa area pero maliliit lamang, walang ganitong klaseng kalaki. Kapag ito yung makita ninyo mga tiits, ganito kalaki na yung katawan, kasi mostly yung ating makikita based doon sa aming napuntahang area ay maliliit lamang mga bagong sibol. Bihira lang kami makakita ng ganito kalaki. So isa itong napakagandang discovery tungkol sa mga sign na ating makikita na pinagbaunan nila mga katiits. So dito kapag makikita tayo ng ganito, ang hanapin natin dito is yung mga sign na nakalagay sa bato. Kasi kapag ganito, isa kasi itong treasure mark ng mga puno mga katiits mga puno na kung saan minamarkahan nila na dito sa area ito mayroong treasure na nakabaon. So dito mga katiits, kung bisisahin nyo lang yung ating previous vlog, mayroon tayo dito doong itinatalakay na letter P. So connected ito dito mga katiits. Dito sa area ito, dito natin nakita yung letter P na sign. Ibig sabihin ng letter P, tunnel. Okay? So tunnel, merong tunnel dito. Treasure in tunnel, na doon sa tunnel nakalagay yung mga treasure mga katiits. So bisitahin nyo lang mga katiits pagkatapos ng video ito, yung previous vlog natin. Okay, so dito ay ibabahagi natin yung kanyang forma. Kung ano nga ba yung ating makikita dito sa area ito. Dito, mayroong box. Pansin niyan mga katiits? Diba, hugis talaga siya box. Ibig sabihin yan mga katiits na positibo na ang treasure dito. Kasi mayroon ng box na nagkukumpirma doon sa treasure na ibinaon nila. Ang purpose nito mga katiits, para dito sa eryang ito, kapag tayo ay maglalakad, halimbawa, yung isang treasure hunter na yung kanyang binabasihan lamang is yung mga sign na nakalagay sa bato na mga shoot distance, mga pointing direction, pero wala silang idea about sa mga confirmation sign ng mga deposit. Halimbawa, ganito mga box. Ganitong klaseng mga bato mga katiits,
ito ay mga treasure mark. Ibig sabihin, kapag pupunta tayo sa isang area, sa halimbawa sa isang creek, kapag tayo maglalakad, kung makakita tayo ng ganito, dito tayo hihinto. Kasi dito sa areang ito, dito na mismo nakabaon yung mga treasure. Okay? So ang hanapin natin dito is yung sign. Kasi treasure mark lang ito eh. Yung sign na nakita namin dito is yung letter P. Nasa 10 meters lang yung distansya galing dito sa batong ito patungo sa ibabaw. Okay? So ito yun mga katiits. Ito yung isa sa mga magagandang area. Pansin yan mga katiits, yung mga bato hindi puti. Para siyang medyo gray. And then hindi siya parang medyo black. So ito yung isa sa mga magandang creek na hanapan ng mga treasure. Kasi yung mga bato dito ay accurate yung mga positioning. Ibig sabihin, hindi ito magagalaw kasi yung baha dito ay mahina lamang, hindi malakas. Mapapansin kasi natin yan mga tiits kung ang isang area ay malakas yung tubig kasi yung mga bato ay mga puti. Tapos yung buong area hindi masukal kasi kapag babaha ay maanod yung mga damo. So isa ito sa mga magandang area na pagbaunan nila ng kayamanan. Kasi dito yung mga sign na ating nakalap, tatlong basihan ng ating tinitingnan dito mga katiits, ano? Yung puno, tapos yung treasure mark, tapos yung mismong sign. Mayroong puno na mga palatandaan ng pinagbaunan nila. Mayroon ding bato na hugis box. Ito yun mga katiits. And then yung pangatlo yung letter P, na kung saan tinatalakay natin sa previous vlog natin mga katiits. Ano bang ibig sabihin ng P? Tatlo kasi yan mga katiits mayroong sign ng tunnel na letter T, mayroong letter T na pahiga na nakaslash yung gitna, ibig sabihin enclosed tunnel. Okay, so doon mga katiits ay malalaman nyo yung actual na mukha ng letter P. So bisitahin na rin yung mga katiits. So and also wag niyo kalimutang mag-subscribe and i-hit yung notification bell para ma-update kayo sa ating panibagong video tungkol sa legendary Yamashita treasure sign na nakalagay dito sa Pilipinas. Okay? So isa ito sa mga palatandaan na inilagay ng mga Hapon. So hindi lang isa yung pinagbaunan nila mga katiits. So marami yan mga katiits. Halimbawa, pagpalagay na lang natin na sa 10 sign ng makikita natin ay mayroon lamang isang positibo mga katiits, ano? Kasi nakadepende yan sa pagbaon nila. Mayroon silang ibinaon na napakalalim, nasa 40 to 50 meters. Hindi na yan kaya ng mano-mano. Okay? So dito ay isa ito sa mga magagandang area para maghanap ng mga treasure. So yan mga katiits. So maraming salamat sa inyong panonood. And huwag niyong kalimutang mag-subscribe. So dito mga katiits, pansinin yung mabuti itong mga puno na ipapakita natin dito sa buong area. Kasi yung mga puno ito, isa ito sa mga puno na kung saan tumatagal ng libu-libong taon. Kahit ganito lang yan ang purma, kahit sa gitna ng sapa pa yan tutubo, hindi yan mamamatay kahit ilang taon pa yung lilipas. Maliit lang ko yung kanyang katawan ng puno, pero matibay at tumatagal. Kasi yung mga puno na yan, isa yan sa mga puno na inilagay ng mga Hapon or itinanim para magsisilbing palatandaan ng isang treasure. Kasi yung mga creek sa unang panahon mga katiits, maliit pa yan, hindi pa yan ganun kalaki. So yung tubig dyan ay mahina pa nung unang panahon. Pwede pa yung tamnan ng mga puno sa may gilid.
Okay?